Kinabukasan pagising ko na wala na nga yung pananakit ng likod at balakang ko at ang ganda ng sikat ng araw ngayon. So habang inaayusan ang buhok ni Pinggoy, si Pinky, nag-request naman na mag-bike daw. Itong si baby ko pero kailangan hawak ko daw siya. So ayan, inaalalay ko nga pero natatawa ako. Ibig na pa forward yung padjak, patalikod. Madalas kasi kapag itong bike na ito nasa loob lang ng gate, lagi nakaupo dito si Koa, padjak-padjak pero patalikod talaga. So kapag ganitong nasa labas nga itong bike ginagamit, naninibago siya dahil kailangan niya i-forward yung padjak niya. Pero since medyo malaki-laki naman talaga sa kanya yan, kaya kinakabahan talaga siya. Ninenervyos kapag matagal na siya nakaupo dyan. Stop na daw siya sa pagbabike, mag-i-scooter na lang daw siya. And sobrang sulit talaga ng pagkakabili ko dyan sa scooter na yan. Kasi may nag-comment before, ang bilis daw masira nung ganyan niya. Pero buti naman, up to now, ilang buwan na yan sa amin. Okay na okay pa, wala pang kahit anong issue. So meron silang isang scooter ng atin niya. Wala pa yata ng 200 yung bili ko niyan. Pero sa marketplace kasi yun, para ma-deliver agad dito. Pero nakita ko meron din ito online. Lagay ko na lang yung link if interested kayo. Mura lang yan and pwedeng-pwede na talaga sa mga bagets from 3 to 6 years old. Kasi na-adjust din yung height nung pinaka-handle niya. So anyway, habang inaantay nga lumabas si Pinky dito, eto at nagwawalis-walis nga rin ako dito. Kapag nagwawalis talaga ako dito sa labas namin, dinadamay ko ng walis doon sa may harap namin, yung gilid ng kapitbahay namin kasi doon nga nakapark yung motor namin. Okay lang naman sa kapitbahay namin kasi before na pagpaalam na namin yun yung sira naming motor na up to now. Hindi pa maibenta dahil hindi ko pa naasikaso yung pagpapaayos ng middle name ko sa LTO Kinemero. Naihatid na rin pala ni Pinggoy sa school si Pinky at eto naman yung pinag-aabalahan ni Ko pagpasok sa bahay. Sanay na talaga gumamit ng gunting. Paano ba naman sa dami ng mga papel na pinagugupit nila ng ate niya na lagi kong winawalis dito. Ewan ko na lang kung hindi pa talaga magsanay yan magupit-gupit. Si Pinggoy na talaga yung pinakapunong abala lalo na sa umaga. As in, sobrang hectic ng schedule niya pagkagising niya pa lang. And super duper na-appreciate ko talaga dahil nakakatulong talaga sa bahay si Pinggoy. May kusa, malinis sa bahay. Inaasikaso kami mag-iina niya, magaling magluto, masarap magluto. So anyway, meron pala siyang lulutuing minodilyo para sa lunch namin. So dahil hindi pa siya satisfied sa pagkagiling dito kasi level 1 lang yung ginamit niya kanina. Nil level 2 niya nga. So meron ako nakita ditong hanging plant na nasa may likuran banda. Why not ilipat ko nga siya dito sa banyo namin? Eh nung nakaraan pala na nag-upload ako ng cleaning vlog sa CR, ang dami ko nabasa nag-comment doon para daw bodega yung CR namin. Sa dami daw ng tambak. Pero lahat naman ng mga products na yan, pang CR. Hindi ko na rin talaga kinoconsider magdagdag pa ng cabinet dito. Kasi parang sisikip lalo tignan and functional naman lahat ng mga gamit na meron kami dyan sa totoo lang. Alam mo, inaabangan ko rin talaga ma-release yung bagong Meralco bill namin. Kasi nga, diba, starting nitong nakaraang billing cycle, talagang nag-o-off na kami ng aircon. Halos hindi na nga kami nag-e-aircon sa isang araw. Kung meron man kapag super tindi na ng init. Tapos, alam mo ba, pagkalabas ng Meralco bill namin, hindi ko mawari. Aware ako na tumaas yung per kilowatt hour. Pero bakit mas tumaas yung kilowatt hour usage namin ng 4 kilowatt hour? Kung nung nakaraang buwan na pa-aircon kami halos non-stop, nasa 5 to lang yung bill namin. Kung kailan sobrang tipid kami sa aircon, hala, 5.5. Nakakaloka talaga. So, ang gagawin ko na naman, gagawa na ako ng tracker, ng meter reading namin. Babantayan ko talaga yan. I-isolate ko talaga kung ano ang nagpapataas ng Meralco bill namin na magkaalaman na at once and for all. Makaranas naman kami ng mababang Meralco bill. Nagluto pala kanina si Pinggoy ng chow fan. Siguro mga pangatlong araw na namin na nagcha-chow fan dahil hanggat hindi nananawa sa chow fan, hindi talaga tatantanan niya ng request kay Pinggoy. After niya pala magluto ng chow fan, ayun nga, nagluto na siya ng lunch namin na minodilyo. So, meron pa yung mga paganitong, ano ba yung maliliit na itlog? Itlog ng pugo. Ayan, kain na muna tayo. Grabe, ang sarap nito, guys. Siguro mga 11 o'clock na nito. Kanina pa ako nagme-message kay Papa na papunta ka na dito kasi may almusal na, may chow fan na, nakaluto na nga na pananghalian. Hindi pa rin pumupunta. Kaya eto, nagdala na lang kami na makakain niya. So, nagdala muna kami dito ng pang breakfast niya. Merong fried rice at saka kaunting ulam. Sabi ko nga kay Papa, mamaya-maya pumunta na siya sa bahay para makakain na siya ng lunch namin. Ito rin naman yung ulam, pero para mas marami siyang makain. And update nga pala sa mga ice maker ko, dito ko muna pinatago kay Papa. Yung isa po dyan para sa amin, yung isa
sold na siya kay James. Anyway, pagkatapos nga palang mag-lunch, inasikaso ko na rin yung mga kailangang asikasuhin dito dahil sobra ko. Tana si Pinggoy sa mga gawain. Ako naman, yes. So, tulungan lang naman kami dito and at the same time, may content kasi akong film. Kaya naman, why not pagsabayin? At least dual purpose, nakakilos ka na sa bahay, nakagawa ka pa ng content. Meron din pala kaming lakad mamaya, kaya naman bago pa kami umalis, gusto ko malinis na dito sa bahay. Wala nang mga natirang hugasin. Para at least pagka-uwi namin, maayos na dito sa bahay. So, saan kami pupunta? Sa kabila. So, remember, meron akong na-post sa Blue Up na story ko ng mga for sale, mga dinideclutter kong items. Isa na nga doon ay yung cabinet na 6 layers. And para sa mga nagtatanong kung available pa po, I'm so sorry, hindi na available. Gawa ng, nung pinost ko siya sa story ko, wala namang bumili. Sabi ko, bigay ko na nga lang doon sa kabila kasi may isang kwarto pa doon na kailangan ng mga cabinet. Sabi ko doon na lang siya mapupunta. At saka meron din akong ibang mga products na bibit-bitin doon para mapakinabangan nila. So doon kami pupunta mamaya. But kita mo naman, ang kalat pa nga dito sa bahay kaya kailangan talagang malinisan. Pero mabilis lang naman yan kasi yun din yung kagandahan kapag maliit lang yung bahay. Mabilis ka makakakilos, mabilis ka makakatapos sa mga gawaing bahay. Kapag mga basic na linis lang naman, hindi na ako gumagamit ng vacuum. As in, walis lang, enough na yan. Unless siguro kung sobrang dami ng mga alikabok sa mga gilid-gilid, kailangan ko talaga i-vacuum yan. And then, kailangan ko ring mag-mop. Nilabhan ko na rin pala yung mop cloth nitong mahaba naming mop from Joy Boss. So, sa mga nagtatanong, ano ba yung recently na mop na ginagamit ko na malaki, mahaba? From Joy Boss po yan. And meron pa talaga yung bucket, parang timba na self-washing purpose. Pero hindi ko na kasi ginagamit yun. Mas gusto ko na nilalaban na lang mano-mano yung pinakabasahan niya. So anyway, almost done na nga. Nagpaayos lang ng buhok itong si Kowa at pumara na rin kami ng tricycle. Supposedly, 2 tricycle talaga ito. Pero sabi kasi, pwede na daw sa isa. So okay, go. Niyaya ko nga rin si Papa na sumama sa amin kasi marami daw siyang content na kailangan gawin. Kaya next time na lang daw. So pagkarating namin dun sa kabila, binabalang yung mga gamit. Then dumiretso kami dito sa mall. Si Pinky ayaw sumama. Feeling ko nanawa na talaga. Dahil since birth, lagi na yung nagpupunta dito. Charot. So anyway, dumaan lang naman kami dito para bumili ng waffle, ng mga bagets na nagre-request ng chocolate waffle si Kowa. Cheddar waffle naman kay Pinky. And then, Turks for Momshi. And meron kasi akong gagawin sa kabila. And mapapagod talaga ako. Gusto ko naman kahit papano, busog ako, satisfied ang craving. So, isa sa mga nadala ko nga pala dito ay waterproof mattress protector. And grabe, ang ganda talaga nitong Furniso na mattress. So, maliban sa Kosova, Furniso talaga yung isa sa mga super gandang-ganda ako sa quality ng spring mattress. So, this time, color gray nga pala itong natanggap ko na kasi naisip ko, kulay white na halos yung mga waterproof na mattress protector na nasubukan ko. May tendency talaga siyang mamansya, lalo na pag wiwi, ganyan, tapos hindi agad nalabhan. May tendency talaga siyang magmansya. So sabi ko, para hindi na dumihin, ito namang color gray. Pero may ibang colors pa namang available. If ever na bet nyo ng ganito kasi sobrang mahalaga yan para hindi mamansyahan yung kutsyon ninyo. If ever na bet nyo ng ganitong waterproof mattress protector, lagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. So, kailangan ko palang i-clear itong pader na ito dahil meron pa akong isang binitbit dito. Meron pa akong nilinisan dito. Siguro umabot ng 2 or 3 oras talaga yun. Kaya naman yung pagpapalit ng bedsheet dito, kay Pinggoy ko na nga inasa. Pagkatapos kong maglinis doon, for the chikahan lang muna kami and then umuwi na rin kami. Alam mo ba, habang nasa tricycle kami, natanong na naman ako ni Pinky. Ang sabi niya, Mommy, why do you keep on cleaning Lolo's house? So, from time to time, tinatanong niya yan. Siguro nagtataka siya, bakit kayo pumunta pa si Mommy sa kabila para lang maglinis ng bahay? So, lagi ko naman sinasabi, just helping them, nak. So, ayun lang naman ang mga kaganapan today. Bye!